Sorry. Si Chief NP po. Ay, mabangga. Yan ang problema sa trabaho. Pagkatapos ng zona to, dito safe ano? Burn out. Burn out po sa okay po na. Binisita ni Chief NP yung yung mga kapulisan na ngayon rito naka-assign dito sa kahabaan ng Commonwealth mga bayan. Yan po yung jeep ng mga makaliwa mga kabayan. Ayan na po. At ngayon, ipakita ko po sa inyo yung kung magpumilit sila. Ayan po yung isang 6 na bus po ito. Ayan po sa harapan natin. Yan, yung kulay gray ang pintura. Yan po yung kukulong sa kanila pag magpumilit sila. Kung libong hektaryang Mount Banahaw, San Cristobal ng malawakang iligal na quarrying at pagbibigan. Sa dahil ng pwede kung sa iyo ng malalaga, ang programang Youth Better World, mga kaalyan sa Pilalista ni Marcos at mga imperialistang bansa ang tunay na salarin at dapat palagutin sa pagkasira ng Marilasa.
Yan dito mga bayan, nag-ready na yung mga pulis dahil parating na po yung mga komunistang grupo, no, mga makaliwa. Gusto nilang sumugod sa Congress pero hindi pwede. Kaya napakaraming pulis rito sa kahabaan ng Commonwealth, no. Ito ay malapit na po ito. Itong plato na ito sa mismong Sandigan Bayan. Kaya sa mga magulang dyan, yung mga nag-aaral na mga anak ninyo sa Kamaynilaan, sana i-monitor ninyo. Hindi ninyo alam na kasama na ang inyong mga anak sa mga komunistang grupo, mga makaliwang grupo. Baka hindi nyo namalayan, nasa bundok na yung mga anak nyo, may hawak ng mga barel. Kaya maging mapagmatsyag mga kabayan sa inyong mga anak na nag-aaral sa Kamaynilaan, no? Kahit probinsya, kahit sa Cebu, no? Sa iba't ibang universidad, dahil lumalaganap ngayon ang pag-recruit ng mga kabataan dahil mabilis lang sila ma-recruit, ma-hypnotize sa mga makaliwang grupo. Ginagamit nila yung mga kabataan, mga kabayan, no? Pagdating doon sa bundok, aanuhin lang ng mga makaliwa doon sa bubuntisin lang, lalo na pag may mga itsura, mga gaganda, no? Yan. Nangyari doon sa Cebu dati, isang abogada na graduate lang pero namundok, na-recruit ng mga makaliwang grupo, mga komunista. Sa Bohol dinala. Doon sa Bohol na tsugi yung isang abogada na bagong graduate sa UP Cebu, no? Bagong Pilipinas ni Marcos, ang lumang pulisiya sa paghimol ng puwet ng Amerikano. Pinalawig ang mga base militar, bumili ng mga bomba sa India. Ngayon, fighter jet, multi-role fighter jet mula sa Sweden. Yeah, nice. Bakit ito ang inuuna ng gobyerno na alam niya ang taong bayan ay gutom, maghihirap, lumalaki ang utang ng pamahalaan? Ipambibili na sana ng gamot para sa mga ospital, ipagtatayo ng mga paaralan, dagdag na textbook, dagdag na kaguruan, dagdag na sweldo para sa kawani ng gobyerno. Bala, kanyon, tangke, mga aeroplano ang binili. Utak, pulbura. Hindi ito ang gusto nating pagbabago. Ito ay pagpapatuloy ng lumang tugtugin. Kaya po, sa pagsasama-sama ng iba't ibang mga alyansa ngayon, nandyan na ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates, ang Philippine Movement for Climate Justice, ang Power for People Coalition. Hindi natin nabanggit kanina, ang Asian People's Movement on Death and Development, at iba't ibang mga samahan ng manggagawa mula sa kultura ng manggagawang Pilipino, ng mga magsasaka mula sa aniban ng manggagawa sa agrikultura, ng mga maralita sa Kongreso ng Pagkakaisa ng Maralitang Lungsod, ng Zone 1 Condo Organization, ng T4K, ng kababaihan sa Oriang, ng ating mga kaguruan sa Teachers Dignity Coalition, ng ating mga kabataan sa Samahang Progresibo ng Kabataan, ng iba pang mga human rights organization tulad ng Task Force Detainees, FINE, CMSP, at iba pa. At ang aking organisasyon, ang Sanlakan, muli natin pinapalawagan at pinabandera ang matagal na natin pinabandera. Ang gobyerno walang bagong Pilipinas. Walang gobyerno ng masa. Paalala po sa mga magulang dyan, yung mga anak ninyo, ayan po, oh, mga estudyante itong iba, mga kabayan. Estudyante. Bukod din po yung mga hakot nila, yung mga binabayaran nila rito. Mamaya ipakita ko po sa inyo na nag-abutan doon sa van ng pera. Yung mga hakot nila, nakakulay green po yon, ang damit, tsaka itim, mga kabayan. Pero itong mga estudyante na to na sa harapan natin, mga estudyante ng UP, ibang universidad, no?
Santos! Para magsalita. Mula sa Oriang, kasalanan sa Bagaian. Isang mapagpalayang araw at maulan sa hapon at sa lahat ng aming mga pinsan na nandito. Mga kasama, nandito tayo. Zona, Pilipinan, alas ng zona. Tayo ay walang asawa-asawa, magprotesta at magreklamo sa gobyerno na ito at pinag-iingat. Walang pinag-iingat, patuloy ang paglutunan at patuloy ang kanyang ng ating mga sobrang tama na, hindi kaya ng mga kita. Kaya BBM, ang bago ng Pilipinas na pinagmamalaki mo na saan tatlong taon ka na nagdona. Wala pa rin nangyari. May nangyari pa sa tatlong taon. Wala po nangyari na kasama. Pagkot, puro hirap. Bakit sinasabi ko puro hirap? Dako, sobra. Sobra ng taas ng presyo ng pagkain. Kung hindi ba namin tatanong, ako ay namamalengke araw-araw. Ang isang kamatis na maliit, 20 pesos na. Kaya ba natin yan? Kaya. At yan, nakakahiya. Nakakahiya, alam na ng paghihirap. Ang ating rin magagawa na humingi ng pagkain ng sahod. Ginawa tayong sulubi. Binigyan tayo ng 35 pesos. Hindi kasya sa isang kilo bigas. Yan ba ang bagong Pilipinas ipagmamalaki yan? Bigo, talagang bigo. Ang mga mamamayang Pilipino, higit sa lahat, ang marami nating mga anak pari. Kaya, isang tambak, aning issue na nananawagan na dinala dito sa zona ng mga taong bayan ng tunay na magre-report, tunay na magsasalita, ng tunay na kalagayan ng ating lipunan. Hindi kagaya ng zona nila, puro bola-bola lang, puro bola-bola lang. Nakalungkot, alam nyo, hindi ko alam ilang zona na ako. Sumama, mula ako para pa, mula ako 19 years old pa, kasama ko sa zona. Mag-isip na tayo sa mga mahirap. Mas marami tayo. Huwag na natin ibigay ang ating lakas. Huwag natin ibigay ang ating mga sigaw sa mga mayayaman na lagi na nananalo sa puder. Pero may ginagawa ba silang kabutihan natin lahat? Wala, dahil unang-unang kanila ang Kongreso, kanila ang Senate, at kanila rin ang Executive. Lahat yan, wala po ang kakansilan nila ang mga kapitalista na may-ari ng mga korporasyon at patuloy at tatayanan. Kaya isuwa natin ang tunay na gobyerno natin, gobyerno ng masa para mag-live. Ayan po mga bayan, yung van na yan. Ayan yung lalaki na yan ang nag-aabot dyan. No? Ayan. Pinapila nila yung mga nakagreen. Yan po yung hakot nila. Yun po yung binabayaran nila mga kabayan. Dyan sa kanilang rally. No? Para kontrahin at si NC Pangulong Marcos. So yan lang po muna ang ating
update sa tungkol dito sa State of the Nation Address 2024 ni PBBM.